Dapat daw bumaba na ang presyo ng tinapay dahil sa pagbaba ng presyo ng harina ayon sa isang consumer group. Gayunpaman, pinangangambahan din nila na imbes na bumaba ay tumaas pa ang presyo dahil sa banta ng inflation na dulot ng pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Narito ang unang balita ni Rida Reyes. Matagal na raw dapat nagbaba ng presyo ng tinapay ang mga panadero. Ayon sa consumer group na Laban Consumer Incorporated, malaki na raw kasi ang ibinagsak ng bentahan ng harina, mahigit 200 piso sa loob lang ng nakalipas na 4 na buwan. Kaya hirit ng grupo sa mga panaderya, agad magbawas ng piso hanggang 2 piso sa presyo ng Pinoy Tasty Loaf mula sa kasalukuyang presyo na 35 pesos. 50 centavos hanggang piso naman daw ang dapat ibaba sa kada 10 Pinoy pandesal. Pangamba ng grupo, baka imbes na ibaba ang presyo ay itaas pa ito ng mga panadero sa harap ng banta ng inflation dulot ng pagsadsad ng halaga ng piso. We are appealing that there should be a rollback now. Kasi baka pagbalik natin sa January, hihit tayo ng 50 peso to $1 depreciation. So sabi nga namin, we are prejudiced twice already. We did not enjoy the benefit now, and then we will be tasked to pay higher next year. So dapat ibigay na ngayon? Aba, ibigay na ngayon. Panghalili natin yung bread, di ba, sa rice, mas makakabuti yon. Nabawasan nila yung sa 2 piso. Oo, kahit ngayong Christmas o hanggang January man lang, o ano, okay na yon. Bukod sa tinapay, dapat din daw ibaba ang presyo ng pasta at noodles na ginagamitan din ng harina. Pero umalma agad ang samahan ng mga panaderya. Nagmura man daw kasi ang harina, nagmahal naman ang asukal at ang halaga ng pag-deliver ng produkto. May epekto rin daw ang matamlay na peso-dollar exchange rate. Sabi naman ng Department of Trade and Industry, bagamat bumaba ang presyo ng harina, may ibang factor na dapat isaalang-alang sa presyuhan ng isang produkto. Kaya pupulungin daw ng DTI ang flour manufacturers. Pero ang malinaw sa ngayon, walang dapat maging pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong magpapasko kahit pa sadsad ang piso. Nandiyan na, tapos na eh. Hindi na ito issue na magmamanufacture pa sila ng bago. Kaya yung epekto ng dollar sa peso ay hindi magkakaroon ng malaking impact. Kung magkakaroon man ng increase, madelay pa ng konti. No? Let's say, as they said, it should be coming around about the end of the first quarter of 2017. Which is March. March. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting.